Hello sa inyo mga kapobre. Kamusta kayong lahat? Yan, kaliligo ko lang. And ready na akong gamitin tong ginawa kong cloves with olive oil. So, may papakita ko sa inyo kung paano ko siya ginawa. Nakakapagpabilis siyang humaba ng buhok talaga. Tapos makapal yung tubo ng buhok. Tsaka dati ang dami kong dandruff, yung balakubak, pero ngayon kita nyo naman wala, as in malinis. 1 week ko pa lang siya ginagamit, pero kita ko na yung effect niya. Tapos ang shiny din ng buhok ko. Kung makikita nyo yan, diba? Yan, may lagyan natin siya ng olive oil with cloves. So yung kung paano ko siya ginagawa, ganito lang. Bali, bumili ako nitong ground cloves. Naka-offer siya, kaya dalawa yung binili ko. Yan. Meron din namang mga fresh cloves yan, kaso dito sa amin wala. O-orderin ko pa siya sa Amazon and it may take time. So kasi pwede mo rin naman din siyang bilhin ng ganito. Pakiramdam ko lang mas kwan siya, mas lalabas yung nutrients kapag ground cloves na siya. Kasi yung iba nakikita ko dinidikdik pa nila sa Almirez, eh ito nakakuna talaga siya. So diktik na siya. Ang gagawin mo na lang is yan, gagamitin mo na lang. Bawas na siya. Itong isa bago pa to. Yan. Ito nagamit ko na to. Ginamit ko dito sa, hindi ko na napakita sa inyo, pero by the next time na gagawa uli ako ng formula nito, pakita ko sa inyo. So yun lang siya, ground clove. Yan, available siya sa mga supermarket. Anywhere naman maraming cloves. Tapos ito rin, syempre pinili ko din yung 100% na olive oil. Yan. Para sure tayong walang ibang chemicals na nakalagay dito except dun sa oil ng olives. Binili ko lang siya. Tapos bumili din ako nito, black cotton. Bakit ako bumili ng cotton? Kasi yung iba ini-spray, pero kung mas palagay ko mas effective siya kung papahid mo siya para mas may puwersa. Tapos ito, meron din ako nito. Roller yung tawag dito. Ayan, 0.5 mm. Makakadagdag din kasi to kapag ginamit mo na siya, enroll mo muna siya bago mo gamitin, bago mo ipahid tong cloves na to. So kumbaga ma-open yung pores mo, so mas magiging effective. Yun yung nakita kong way para mas maging effective siya. So yun lang yung ginawa ko. So bale, nagpakulo muna ako ng tubig. Kwan siya, 650 ml, mga 2 baso siya. So pakuluan mo muna siya. Pagkatapos mong pakuluan, kapag kumulo na, so patayin mo. Tapos saka may ilagay itong cloves. Bali 2 tablespoon, hindi teaspoon ang ginamit ko, tablespoon. So 2 tablespoon noon. Mix mo lang siya. Pagkatapos 2 tablespoon din ito, itong olive oil. Tapos mix ko lang siya. Tapos palamigin mo lang ng 10 to 15 minutes. Kapag malamig na, yan, tinransfer ko siya dito.
Yung iba, ini-strainer siya. Pero ako hindi ko siya tinanggal yung ground niya ng cloves. So, nandito pa rin yung cloves. Hindi siya purong tubig. Magkakasama pa rin siya. Tapos, ano ko siya ginagamit? Bale, hindi ko siya ini-spray. Tinatanggal ko siya. Tapos, kuha ko ng piece ng cotton. Tapos, yan, dito ko siya tinadump. Yan. Ganyan yung ginagawa ko. So, yan makikita nyo. Ito yung mixture ng clove tsaka ng olive oil. So, once na nandyan na, pwede mo nang ipahid sa buhok mo. Yan. Ganyan ang ginagawa ko. After ko maligo siya, ginagawa para hanggang kinabukasan na siya. So, kinabukasan, pag naligo uli ako, doon na lang siya matatanggal. Kumbaga, nakababad talaga siya. Ayun yung ginagawa ko. Tapos, ang bango niya. Ang bango sa buhok. So, ganyan lang. Pahid-pahid mo lang siya. Tapos, yan. Ginagawa ko ganyan lang. Tapos, suklay. Pahid, suklay. Yan. Kasi hanggang anit siya. Ang bango niya sa buhok. Natural oil. Tapos, natural perfume na din siya. Kumbaga meron ka ng may bango ka na kahit di ka na maglagay ng perfume. Yan. Tapos ginagamit ko din siya dito sa aking bird, dito sa mustache. Ayan. Bali, dermarol ko muna siya. Ayan, ganyan ginagawa ko. Kasi yung buhok ko, makapal na naman siya. So, wala namang mark ng may bulb dito sa area ng ulo ko. Kaya hindi ko na siya nagamitan ng dermarol. Ito na lang, dinedirekta ko na lang siya. Diba? It will last. Wala siyang expiration. Hanggang maubos mo siya. Tapos yan. Tapos pagkatapos mong gamitin, room temperature lang. Dito lang sa room, nilalagay ko lang siya. Yan, pati dito yan. Bali, dermarol ko muna siya. 0.5 lang siya. Pwede yung 0.1. Sa iba 0.1. Try ko din siyang orderin. Kasi parang hindi ko masyadong nararamdaman yung baon niya. Ang needles parang medyo maliit siya. So order ako ng 1mm siguro. Ito 0.5 lang kasi ito. 0.5 or 0.55. Ito 0.55. So 1mm yung gusto ko. So yan. Ganun yung ginagawa ko. Yan. Tapos mong mag-dermarol, saka mo siya pahida ng cloves and olive oil. Effective siya. And actually, kinuwang ko ngayon, tinirim ko lang yung bird ko. Pero medyo makapal na siya. Tinitrim ko lang, tapos yun. Same routine lang. Basta ang ginagawa ko after ko maligo talaga yan. Ganyan. Tapos pag gabi, yan, pwede mo rin siyang gamitin. After mo maghilamos, dermarol ka lang. Kasi nakakatulong din siyang enhance yung pagtubo ng buhok mo. Ganun lang, pahid ko lang siya. Mag-i-stimulate na yan kasi na-dermarol mo na, so mas papasok talaga yung ingredients sa balat mo. Yan, ganun lang. Tapos sa buhok, yan. Kasi pag in-spray mo, diba, parang medyo hindi siya masyadong tsaka makalat, kaya hindi ko na-spray, hindi ko feel na-spray. Mas gusto ko siyang ganito. Yun nga lang,
Mag-aksya ka nga lang ng bulak. Kasi tinry ko siyang spray, medyo kan sa mukha, makalat, tsaka sa buhok mo siya. Compare nito, mas mabibigyan mo siya ng diin, diba? Parang yung hibla ng buhok mo, yan. Mas may isa-isa mo ba siya? Nakikita mo kung ano na yung nalagay na tindi, yan. Lagyan mo rin yan. Sa mga medyo numinipis na yung buhok, yan, yung may mga dandruff, yung may mga patay na buhok, yan, may mga fuzzy hair, yan, ito effective siya talaga. Tsaka recommended talaga siya ng mga doktor kasi herbal medicine siya, tsaka maraming benefits talaga yung cloves. Kita niyo yung buhok, ganda oh. Dati walang shampoo gumana sa akin, kahit gamitan ko ng anti-dandruff shampoo, hindi siya talaga nawawala. Pero nung ginamit ko siya, as in nawala talaga. Ayan, kita niyo naman. Ayan. Malinis siya. Ayan. Kahit iba natin ng angle yung hairstyle ko. Yan, wala kang makikitang marka ng dandruff. So ganun siya kaganda. Makakatipid ka pa kasi pupunta ka sa mga derma, ay sa mga expert, medyo magastos, diba? Ito, malaki na yung matitipid mo. Sariling kwan mo pa, sariling product mo pa siya, ikaw ang naggawa. Ayan. Tsaka mas pakaramdam ko mas mabilis yung paghaba ng buhok ko. Anyway, kwan na to, nasa 1 year and 7 months na yung buhok ko. Kasi nung struggle talaga ako sa pagpapahaba ng buhok, dito ko lang talaga siya na-experience sa Canada. Kasi before nga, yun nga, lagi ring may dandruff, tapos medyo fuzzy yung buhok ko. Hindi siya ganito ka-straight. Nagbubuhag-hag siya. Simula nung gamitin ko to, yan. 1 week pa lang, pero makikita mo bagsak yung buhok. Parang in-straight siya, parang pilalan siya. Pero never kong na-experience siya na planchahin yung buhok. Simula nung humaba to, normal lang, ligo lang, ganyan lang. Tapos ngayon, na-discover ko nga to, yun, bango niya sa buhok. Tapos hindi siya malagkit, kasi di ba may olive oil, pero hindi siya malagkit. Hindi bago oily kahit yung mukha mo kapag nilagyan mo. Next time pakita ko naman sa inyo na pwede rin gamitin to sa kung gusto mo magkaroon ng glass skin. Yan, yung makinis sa mukha, pampatanggal din to ng acne. Pero may mga ingredients pang isinasama dito. So next time gawin natin yan. So for now, dito muna tayo sa buhok ko. Tsaka dito, yan, sa word. Yung aking mustache. Ayan. So ganun lang siya kasimple yung ginagawa ko. Ayan, tapos lipat lang uli. Tignan nyo, wala na siyang dandruff. Ang linis. Para kang nagpa-reband. Magkano rin ang gastos sa reband, diba? Mahal-mahal din. Dito, sariling experiment mo lang, tapos natural and organic pa siya. Kaya talagang kwan siya, may approval pa ng mga doktor yan. Maganda siyang gamitin talaga. Yun lang muna mga kapobre.
I will keep you updated and posted sa mga next na vlogs ko. Kung nagustuhan nyo itong helpful tips and beneficial, mag-subscribe na kayo and i-like nyo itong aking YouTube channel. And salamat sa mga nanonood. Ayan, and God bless you all mga kapobre. See you ulit sa mga susunod ko pang vlogs. And I'm hoping na may natutunan kayo sa vlogs kong ito. Next time pakita ko rin sa inyo yung actual na paggawa ko nito para magka-idea kayo. Ayun lang. God bless you all. Bye bye.